Nagising si Marina ng alas 6 ng umaga, kahit na nakatakda ang alarm niya sa alas 7, bumukas lang ang kanyang nga mata at nalaman niya agad na hindi na siya makakatulog pa. Madilim pa sa labas, tanging unang sinag ng madaling araw ang sumisinag sa pagitan ng makurtina. Humiga siya ng ilang minuto, nakikinig sa pantay na pahinga ng kanyang asawa sa tabi niya, pagkatapos ay tahimik na bumangon at pumunta sa kusina. Pinasiga niya ang ilaw at pinakuluan ang tubig para sa kape. Habang naghihintay, kinuha niya ang yogurt mula sa ref, hinati ang mangga sa mga hiwa at inayos ang maito sa isang plato. Mangga karaniwang galaw sa umaga, napadakilang salub ng 8 taon ng pagsasamahan. Patuloy na natutulog si Andres at mabuti yun. Sa mga nakdaang panahon, nagustuhan na niya ang oras na ito nga araw ang maagang umaga kung saan maaari siyang mag-isa at mag-isip ng walang abala mula sa mga pag-uusap. Si Marina ay nagtatrabaho bilang project manager sa isang ahensya ng advertising sa Maynila. Maganda ang sweldo 30,000 hanggang 40,000 piso bawat buwan, kasama na ang mabonus mula sa malalaking kliyente na kung minsan ay aabot sa 15,000 pang dagdag. Palagi niyang kontrolado ang pananalapi. Mayroon siyang hiwalay na account sa bangko kung saan nag-impok siyang bahagi ng kanyang kita bawat buwan hindi bababa sa 10,000 at kung mabuti ang maproyekto hanggang 20,000. Alam ni Andres ang account na ito, ngunit hindi niya alam ang halaga, hindi niya kailanman naisip na kailangang magulat. Pera niya iyon, kinitang kanyang pagsisikap, ng kanyang nga nerbiyos, ng kanyang nga gabing nagtatrabaho sa harap ng laptop habang kinukumpleto ang mga presentasyon para sa mga mapanghinging kliyente. Sa loob ng 3 taon, naipon na sa account na iyon ang halos 1,500,000 piso. Hindi basta-basta ginagastos ni Marina ang perang ito. Ito ang kanyang safety net, ang kanyang kalayaan, ang kanyang kakayahang umalis anumang oras kung may hindi maayos na mangyari. At ngayon, nakaupo sa kusina na may mainit na kape, naunawaan niya na tama ang kanyang kutop. Malakas ang kape, mabango. Umupo si Marina sa tabing ang bintana, tinitingnan kung paano nagliliwanag ang langit, dahan-dahang gumigising ang lungsot, bihirang maasasayan ang dumadaan sa kalye. Sa ilang mabintana ngang makaratig na gusali, nagsimulang mag-apoy ang mailaw. Ang telepono ay nasa mesa, napatay na ang screen. Kagabing ang gabi, may dumating na mensahe mula sa kanyang ina, "Kumusta ka na, anak?" Matagal kang hindi nag-text. Sumagot si Marina ng maikli, "Okay naman, maraming trabaho." Ang kanyang ina ay nakatira sa Cebu City mahigit 1 oras na biyahe sa eroplano. Nahiwalay ang mga magulang niya noong 15 taong gulang siya. Umalis ang kanyang ama para sa ibang babae. Ang kanyang ina ay naiwan na nag-isa, pinalaki ang kanyang anak, binigyan siya na edukasyon. Isang matibay na babae na hindi kailanman nagreklamo at hindi humihingi ng awa. "Dapat marunong kang lumaban para sa iyong sarili," sabing kanyang ina nang si Marina ay teenager pa at umuwi na may luha pagkatapos ng isa pang away sa mga kaklase. "Walang gagawa niyon para sa iyo. Alalahanin mo mas mahalaga ang paggalang sa sarili kaysa sa pagiging gustong lahat." Naalala ni Marina iyon. Sa paaralan, nang subukan ng mga kaklase na manggulo sa kanya at tawaging nerd dahil sa magagandang grado, hindi siya tumahimik. Minsan, ininsulto siyang pinuno ng mga api ng harap-harapan sa buong klase, pinagtatawanan ang kanyang lumang bag. Dahan-dahan siyang tumayo si Marina, lumapit sa kanya at nagsabi, "Mainggit ka kasi may utak ako, ikaw wala." Natigilan ang klase, hindi na muling lumapit sa kanya ang bata. Sa kolehiyo, nang hindi patas na ibinaba ng propesor sa economics ang kanyang grado 3 imbes na 5, kahit nasagot niya ang lahat ng tanong hindi siya nag-atubiling pumunta sa dekano. Dinala niya ang kanyang matala, maaklat, at isa-isang nakasulat na inilarawan ang bawat tanong. Humingi ng muling pagsusuri. Kinakilala ng komisyon ang kanyang katuwiran. Pagkatapos ay chinichigan siya iniga propesor, ngunit hindi na siya minautrato pa. Sa trabaho,
Nang subukan ng kanyang boss na si Mang Ronaldo na ipatong sa kanya ang mapakakamali ng iba, sumabog ang isang proyekto dahil hindi naisumita ng designer ang mga material sa takdang oras at gusto nilang gawing responsable si Marina, hindi si Jan Ataranta. Tinipon niya ang lahat ng palitan ng mensahe, lahat ng paalala sa designer, lahat ng mga deadline na hindi niya natupad at ibinigay sa pamamahala. Ang madokumento ay nagsalita para sa kanilang sarili. Madaling nahanap ang nakasala at hindi siya iyon. Iginagalang siya sa trabaho dahil dito para sa kanyang kakayahang hindi yumuko at ipagtanggol ang kanyang katotohanan. Hindi niya kailanman tiniis ang kawalang-galang. Si Andres ay nakilala niya 5 taon na ang nakakaraan sa isang corporate event ng advertising agency. Nakikipagtulungan ang kanilang mga kumpanya, gumagawa ang ahensya na advertising para sa mga IT product na ginagawa ng kumpanya ni Andres. Nagtatrabaho siya doon bilang software developer, nangunguna sa isang maliit na koponan. Sa event na iyon, mukhang maayos siya, matangkad, atletikong katawan, malinis ang damit, nagsalita ng kawili-wili, may katatawanan ngunit walang kabastusan. Siyang lumapit sa kanya, nagmungkahingang inumin, nag-usap sila. Maganda ang panliligaw niya, bulaklak bawat linggo, hindi ordinaryong rosas, kundi mga sampagwita at ilang bulaklak na gusto niya. Dinala siya sa mga magagandang restauran, hindi sa mga murang tindahan, nagbigay nga mga papuritunay, hindi kabisadong parirala. Pagkatapos ngang 6 na buwan, humingi siya nga kamay, pumayag si Marina. Tila siya ang tamang lalaki maaasahan, may magandang trabaho, makatuwiran. Pagkaraan ngang 1 taon, nagpakasal sila. Simple lang ang kasal, 30 bisita, maliit na venue sa isang garden restaurant sa Quezon City, simpleng puting bestida. Hindi gusto ni Marina ang maringgal na okasyon. Pagkaraan ng 1 pang taon, bumili sila ang condo unit sa Pasig sa pamamagitan ng pautang sa bangko, 2 silid tulugan sa isang bagong gusali. Tahimik ang lugar, may malapit na parke. Nagbigay si Andres ng paunang bayad 2 milyong piso na ipon niya sa mga taon ng pagtatrabaho. Kinuha ni Marina ang kalahating buwan ng bayad, 10,000 bawat buwan, patas ang lahat ayon sa kasunduan. Gumawa silang prenuptial agreement na malinaw na nagsasabing ang condo ay sa si Andres dahil pera niya ang paunang bayad at ang natitirang ari-arian ay hatiin ng pantay. Ang unang taon ng pagsasamahan sa condo ay maganda. Nag-ayos silang tahanan, namimiling kasangkapan, nagsasagawang maliliit na pagkukumpuni. Sama-sama silang pumiling sofa, sama-sama nilang tinatapos ang kabinet. Tila sila ay isang koponan, ngunit unti-unting lumitaw ang mga isyu. Nakasundo sila na hatiin ng pantay ang mga gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, labahan, lahat ay pantay-pantay. Sa katotohanan, pagkaraan ng 6 na buwan, lahat ay nahulog sa balikat ni Marina. Inipaliwanag ni Andres ang ganito, hindi naman ako marunong magluto ng masarap katulad mo. Ang luto ko sira-sira. At ang paglilinis, hindi ko talaga kaya, hindi ko nakikita ang alikabok. Ako na lang ang maglabas ng basura o pumunta sa tindahan para sa mga pagkain. Ang tindahan ay nasa katabing gusali, 3 minutong lakad at ang basura ay inilalabas minsan sa 3 araw. Kabuwang kontribisyon niya sa bahay, 10 minuto bawat linggo. Hindi nag-eskandalo si Marina. Tahimik lang niyang ginawa ang kanyang trabaho at nag-isip, sige, matitiis muna ito, hindi pa kritikal. Pagkaraan ng lahat, umuwi siya mula sa trabaho ng alas 7 ng gabi, nagluto ng hapunan, naglinis, naglabada tuwing weekend. Umuwi si Andres ng alas 8, umupo sa harap ng telebisyon o nalubok sa telepono. Minsan tumulong na hugas ng pinggan, nag-vacuum, ngunit ito ay exception, hindi patakaran. Ngunit may isang bagay na hindi niya tiniis. Ilang beses na sinubukan ni Andres na gumawang desisyon para sa dalawa nila nang hindi tinatanong ang kanyang opinyon. At ito ay agad at mahigpit na pinigilan ni Marina. Ang unang pagkakataon, 1 taon na ang nakakaraan, isang Biyernes ng gabi.
Inimbitahan ni Andres ang kanyang mga kaibigan para sa weekend nang hindi man lang sinabihan siya. Bumalik si Marina mula sa trabaho ng mga alas 7, pagod pagkatapos ng mahirap na linggo. Nagsusumite sila ng malaking proyekto, maraming overtime. Nangarap lang siyang isang bagay. Mag-shower. Humiga sa sofa na may libro. At huwag nang mag-isip ng kahit ano. Binuksan niya ang pintuan ng tsondo at nakita na nakaupong 3 lalaki na may beer at pizza. Punong bote ang mesa, mabaho ang pagkain at usok ang tabako. May nanigarilyo sa balkoni. Masayang idineklara ni Andres, "Nandito na, mga pare, halika, manut tayong laro." Siha, Marina, eto si Bong, si Yomar at si Dennis, makakasama kaming naaral. Tahimik na lumipas si Marina sa silid tulugan, isinara ang pinto, hinubad ang sapatos, nakpalit ng damit sa bahay, kumukulo ang loob niya, ngunit pinigilan ang sarili. Bumalik sa sala, kung saan ang makaibigan ni Andres ay nakukumahok na nakukomento sa laro, tinitingnan ang asawa ng malamig at nagsalita ng tahimik ngunit napakalilinaw. "Andres, lumabas ka sandali." Nagulat siya ngunit lumabas. Nakatayo sila sa koridor. Nagsalita si Marina ng kalmado ngunit ang bawat salita ay parang suntok. "Bahay ko rin ito. Wala kang karapatang mag-imbitang tao nang hindi tinatanong ako, pagod ako. Gusto kong magpahinga, ngunit may mga estranghero sa aking bahay. O alis sila ngayon, o alis ako sa aking ina sa Cebu, at matagal iyon." Nagulat si Andres, subukan niyang magpaliwanag, kumaway nganga kamay. "Naman, sandali lang sila. Manonood ng laro at alis na. Hindi mo naman maaring palayasin sila. Mahiya naman tayo." Inulit ni Marina ng mas malami, "Sila o ako, piliin mo." Naunawaan ni Andres na hindi siya nagbibiro. Pumunta sa mga kaibigan, nagbulong ang isang dahilan. "May nangyari, may sakit si Marina, kailangan ko siyang dalhin sa doktor." Nagagalit ang maito, nagkatinginan, ilang sinak sa kanya. Isa sa kanila, si Bong, nagsabi habang umaalis, "Hoy Andres, pigilan mo ang asawa mo, baka masakay pa sa ulo mo." Narinig iyon ni Marina ngunit tumahimik. Mahalaga, umalis na sila. Pagkatapos ay sinubukan ni Andres na mag-eskandalong sumigaw na siya ay hindi makatuwiran, na nagagalit ang mga kaibigan, na nahiya siya sa harap nila, na hindi niya siya iginagalang. Dahan-dahang nakinig si Marina, nakatayo sa tabing bintana, tumitingin sa kalye. Nang maubos na siya, nagsabi, "Narinig mo na ako. Huwag nang ulitin iyan. Sa susunod na pagkakataon, abisuhan mo ng maaga at tanungin kung okay sa akin." At umalis siyang matulog sa sala sa sofa, kinuha ang unan at kumot at tahimik na inayos ang sarili. 1 linggo silang halos hindi nakausap. 2 beses na sinubukan ni Andres na makipag-usap, sumagot si Marina ng isang salita lang, nagyayelo ang kapaligiran. Pagkatapos, pagkaraan 7 araw, mismo siyang lumapit, umupo sa tabi niya sa sofa at nagsabi, "Patawarin mo ako, mali ako, dapat tinanong kita, naintindihan ko na." Tumango si Marina, "Mabuti, ngunit tandaan mo magpakailanman hindi ko tinitiis ang hindi mabilang." Ang ikalawang pagkakataon, 6 na buwan na ang nakakaraan. Tinawagan siya ni Andres sa trabaho at masayang ipinaalam na nag-enroll na siya para sa dalawa nila sa isang gym. 1 taong membership, may malaking diskwento 40%. Kailangang magdesisyon ng mabilis. Matatapos ang promosyon ngayong araw bago mag-alas 6 ng hapon. Nasa meeting si Marina kasama ang kliyente ng oras na iyon. Kinuha ang telepono sa koridor at nagtanong, "Tinanong mo ba ako kung gusto ko sa gym na iyon?" Nagulat siya. "Ngunit pinag-usapan natin noong 1 buwan na maganda kung mag-ehersisyo tayo." Nilinaw niya, "Pinag-usapan ng abstract. Hindi tayo pumili ng partikular na gym, hindi tayo nakasundo sa presyo, hindi tayo nakasundo sa takdang panahon, ngunit ikaw lang ang gumagawa ng desisyon." Nakpaliwanag siya,
May diskwento na matatapos. Kailangan ng mabilis na desisyon para sa ating kapakanan para makatipid. Ibinaba ni Marina ang tawag nang hindi niya natapos. Nang gabi, dumating siya sa bahay. Naghintay si Andres na may nakasalang mukha. Nasa mesa ang 2 gym membership card. Sinubukang ipaliwanag. Kita mo, talagang sulit. Karaniwan ang ganitong membership ay 50,000 para sa 2, binili ko sa 30,000. Makatipid tayo ngang 20,000. Nakinig si Marina at nagsabi ng malamig. Kanselahin ang membership, ibalik ang pera. Kung sa susunod na beses ay gagawa kang desisyon na may kinalaman sa ating 2, nang hindi tinatanong ako, aalis ako. Walang usapan, walang paliwanag. Mag-iimpak lang ako manggagamit at aalis. Sinubukan niyang tumutol paano ko ika-cancel, nakasulat doon na walang refund. Inulit ni Marina ng mas malamig pa, kanselahin o aalis ako ngayon. Tumayo siya, pumunta sa silid tulugan, kinuha ang bag mula sa aparador at nagsimulang mag-impact ng mga damit. Tumakbo si Andres sa kanya. Ano? Seryoso ka ba? Tahimik siyang nagpatuloy. Nakita nitong hindi siya nagbibiro, kinuha ang telepono, tumakbo para tumawag sa gym, nag-away sa staff, nagbabanta ng reklamo sa DTI, ngunit pagkaraan ng 30 minuto ay bumalik at nagsabi, nakasundo, ibabalik ang pera sa loob ng 3 araw. Tumango si Marina, inilabas ang mga damit mula sa bag, inayos ang bag at itinago. Mula noon, naging mas maingat si Andres ngunit hindi nang matagal. Ang problema ay mas malalim. Lumaki si Andres sa pamilyang pinamahalaan ng ina at ang ama ay tahimik na sumasang-ayon. Ganito ang naitatag. Ang ina niya si Nanay Remedios ang nagdesisyon sa lahat. Ang ama ni Andres na si Mang Isko ay isang tahimik na lalaki na nagtatrabaho sa pabrika, umuwi ng pagod at walang lakas para makipagtalo sa asawa. Mas madaling sumang-ayon na lang. Inabsorb ni Andres ang modelong ito, ngunit sa papel ngang ulo hindi ngang kanyang ama. Taimtim niyang naniniwala na ang lalaki sa pamilya ay dapat gumagawa ngang desisyon at ang asawa ay dapat sumusuporta. Naunawaan ito ni Marina at naunawaan niyang maaga o huli ay may mangyayaring magiging huling patak. Tanong lang kung ano iyon. Sa nakalipas na 3 buwan, madalas na nakikipag-usap si Andres sa telepono sa kanyang ina, si Nanay Remedios, ay nakatira sa Cebu, biyuda na sa loob ng 5 taon. Namatay ang ama ni Andres sa atake sa puso noong nagtatrabaho siya. Mula noon, mas mahigpit na kumapit ang biyuda sa kanyang anak ang isa-isa niyang anak. Tumatawag araw-araw, kung minsan 2 o 3 beses, tinatalakay ang maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay, nagrereklamo sa mga kapitbahay na maingay sa gabi, sa mga presyo sa tindahan, sa masamang panahon, nagbibigayng payo kung paano dapat mamuhay sina Andres at Marina. Anak, sabihin mo sa asawa mo na maglutong sinigang o adobo ng mas madalas, kailangan ng lalaki ng mainit na pagkain. Anak, kailan pa kayo magkakaroon ng anak? 6 na po na akong palapit. Gusto kong maapo. Narinig ni Marina ang mausapang ito sa bandang gilid at tumahimik. Bihirang makita ang biyuda ilang beses sa 1 taon. Dumadating si Nanay Remedios para bumisita ng 1 linggo, kung minsan ng 2, nagdadala ng malalaking bag ng ma-homemade na pagkain maatsara, bagwong daing tuyo, dumating at agad na nagdesisyon. Marina, mali ang paktado mo ay magapalayok, ganito dapat. Marina, bakit ganyan ang kurtina na binili mo? Mas maliwanag sana ang kulay. Marina, payat ang asawa mo, hindi mo ba pinapakain ng maayos? Pinuna ang lahat renovasyon, kasangkapan, pagluluto, paglilinis, nagtuturo ngang buhay sa bawat hakbang. Tiniis ito ni Marina hanggang sa oras na lumampas ang biyuda sa kanyang personal na hangganan. Pagkatapos ay tahimik na tumayo at lumabas sa ibang kwarto, nagkukulong, nagsusuot ng headphones, nagbabasa o nagtatrabaho o lumabas pang bahay sa pagpapanggap na may kailangan. Kailangan ko pumunta sa tindahan, may lakad ako sa kaibigan. Kailangan ko pumunta sa opisina,
Bumabalik ng maaga ng gabi nang natutulog na ang biyuda. Nagtatampo si Andres. Paano mo magagawang ganyan sa nanay ko? Marami siyang ginagawa para sa iyo. Malamig na sumagot si Marina. Ano nga ba ang ginagawa niya? Pinupuna ako, tinuturuan akong mamuhay, matanda na akong tao, 32 taon na ako. Alam ko na kung paano mamuhay. 3 linggo na ang nakakaraan. Bumalik si Andres mula sa trabaho na kapansin-pansing nasasabik. Nagliliwanag ang mga mata, malawak ang ngiti. Nagsabi na tumawag ang nanay, nagbigayng balita. Plano nitong ipagdiwang ang kanyang kaarawan. 60 taon na siya. Isang espesyal na pagtitipon, isang mahalagang taon, kaya't dapat magdiwang ng talagang espesyal. Tumango si Marina. Mayos, magalay tayong bati, siyempre. Kailan? Sa loob ng 3 linggo, isang Sabado. Naisip ni Marina ng tahimik. Sige. Pumunta sa Cebu. Umupo sa handaan, bumalik. Isang araw lang, hindi masama. Nagdagdag si Andres, gusto ng nanay na tipunin ang buong pamilya. Matagal na silang hindi nakakita, nag-abot-abot na ang lahat ng lugar. Muli siyang tumango, walang anumang pinaghihinalaang masama. Pagkatapos ay nagsimulang banggitin ang mga detalye. Lumabas na ang nanay Remedios ay hindi nagpaplano ng simpleng handaan sa pamilya. Hindi nangangarap siya ng napakalaking kaganapan. Darating ang Tito Nanding kasama ang kanyang pamilya mula Davao. Ang Tita Carmen, kapatid ni Nanay Remedios, mula Iloilo kasama ang asawang si Mang Pet, ang pinsan ni Andres, si Arnel, si Victor, si Irene, si Olivia, 10 tao man lang, baka 15. Buntong hininga ng malalim si Marina sa isip. Sige, malaking pamilya, isang araw lang. Magbabati, magbibigay ng regalo, at uwian, ang lahat hindi masama. Ngunit nagpatuloy si Andres, lumabas na hindi lamang gustong tipunin ng Nanay Remedios ang pamilya, gumawa siyang malistahan ng bisita mahaba, detalyado. Nakahanap ng venue sa gitna ng Cebu City na may malaking function hall, nag-order ng cake sa mamahaling bakery, naghaya ng MC at live band. Nakinig si Marina ng kalahati, tumango. Hindi pa siya direktang naapektuhan kung gustong biyuda na gumaya, karapatan niya iyon. 2 linggo na ang nakakaraan, nagbigay si Andres ng madetalye tungkol sa venue, function hall para sa 100 tao. Iba-ibang menu, mainit na pagkain, malamig na appetizer, mga salad, dessert, live music, MC na may mga laro. Mahal nga, 200,000 piso, ngunit isa lang ang pagkakataon, ika-60 kaarawan. Itinigil ni Marina ang pagsubaybay sa laptop niya. 100 tao. Saan galing iyon? Nagyakap si Andres. Pamilya, makaibigan ni nanay, makapitbahay, dating katrabaho. Nagtrabaho ang nanay ko sa paaralan ng matagal, marami siyang kilala. Nilinaw ni Marina. At sino ang magbabayad ng 200,000? Nag-atubili si Andres, kumamot sa ulo. Tayo siguro. Ang nanay ko ay pensyonado, mahirap sa kanya. Ang pensyon niya ay 10,000 lang. Saan siya kukuhang ganyang pera? Naisip ni Marina. 200,000 malaking halaga. Nilinaw niya. Tayo, ibig sabihin ikaw at ako. Tumango siya. Oo naman, pamilya naman tayo. Tinimbang ni Marina ang sitwasyon. 100,000 mula sa akin ang maksimum. Ikaw ang magbabayad ng natitira. Sang-ayon, nasabik si Andres, malawa ang ngiti. Magaling, kaya sang-ayon tayo. Sasabihin ko na sa nanay, matutuwa siya. Bumalik si Marina sa trabaho, naisipan na tapos na ang usapin. Sige, nagbabayad para sa handaan. Hindi bago, mahalaga, walang karagdagang sorpresa. Ngunit may sorpresa. 1 linggo na ang nakakaraan, nagbukas ng bagong pag-uusap si Andres. Nagsabi na nag-aalala ang nanay, marami talagang darating na kamag-anak. Kailangan nilang matulugan sa isang lugar. Maraming hotel sa Cebu, ngunit mahal. Kwarto para sa 2 ay 3 hanggang 4,000 piso bawat gabi. Kung 20 tao ang darating, 1,000,000 piso bawat linggo, hindi makatuwiran. Maaring maupo ang ilan sa kanila. Tumingin si Marina sa kanya ng mabuti, may pag-ingat. Sa atin,
Sa Maynila, tumango siya. Una man, ilang araw lang, 3 o 4 na tao, makakayos tayo ibubukas ang sofa, bibilhin ng inflatable mattress. Umiling si Marina ng determinado. Hindi. 2 silid tulugan lang ang tsondo natin, walang espasyo. Magaren sila ang lugar o pumunta ng isang araw lang, nagsimulang tumutol si Andres. Paano sila darating ng isang araw lang, magataw galing ibang lungsod? Kalahating araw ang biyahe nila sa makabilang dako, pinigilan siya ni Marina. Sinabi ko ng hindi, pinal na iyan. Nakmukmok si Andres ngunit hindi nagawa. Naisip ni Marina na tapos na ang usapin. 3 araw na ang nakakaraan, muli siyang nagbukas ng usapin. Sa pagkakataong ito, mas maingat at mas maingay, nagsabi na sobrang nag-aalala ang nanay. Gusto niyang manatili ng mas matagal ang lahat, hindi ilang araw, kundi kahit 1 linggo. Ang makamag-anak ay hindi nagkita ng matagal, 5 hanggang 7 taon na. Magandang makipag-usap ng maayos, hindi nagmamadali. Hindi sumagot si Marina, tumingin lang sa kanya ng matagal, malamig at lumabas sa kwarto. Naunawaan ni Andres na mas mabuti na hindi na muling itaas ang paksa. Kagabi ay hindi karaniwang tahimik si Andres. Umuwi mula sa trabaho, kumain, lumubok sa telepono, mabilis ang madaliri sa screen. Nagsusulat siyang isang bagay, nuwi na kunot, kung minsan umiling. Napansin ito ni Marina at nagtanong, "Okay ka lang?" Tumango siya nang hindi tinatanggal ang mamata sa telepono. "Oh, nakikipag-text lang sa nanay." Itinutuos niya ang mahuling detalyeng handaan, nagyakap si Marina at bumalik sa sariling gawain, sinusuri ang presentasyon para sa bukas na meeting sa kliyente. Ngayon, nakaupo sa kusina ng maagang umaga, uminom siyang kape at nag-isip na may bagay sa ugali nga asawa na nagbabala sa kanya. Malinaw na nagplaplano siya enge isang bagay, ngunit hindi pa naglakas loob na sabihin. Kilala niya ng mabuti si Andres pakaraan ng 8 taon, natutunan niya ang lahat ng kanyang maugali. Kapag gusto niyang ipaalam ang isang bagay na tiyak na hindi magugustuhan niya, ganito siya kumilos. Nagpapanatag, dumidikit sa palibot, sinisikap na lumihang kanaayang kapaligiran. Kaya ngayon o bukas ay lalabas ang susunod niyang sorpresa, handa si Marina. Natapos niya ang kape, banlawan ang tasa, ilagay sa rack, tumayo, pumunta sa banyo. Ang mainit na tubig ay nahugas na natitirang antok at tensyon. Nakatayo siya sa ilalim ngagos ng tubig, isinara ang mamata at nag-isip sa darating na araw. Meeting sa kliyente ng 10:00 ng umaga. Pagkatapos ay planning meeting kasama ang koponan. Pagkatapos ay trabaho sa bagong proyekto, isang karaniwang araw. Pagkaraan ng 30 minuto, handa na siyang lumabas. Natutulog pa si Andres, karaniwan ay gumigising ng 8:00. Ang kanyang opisina ay nagsisimula ng 10:00. Nagbihis si Marina ng maayos na pantalon at blazer, kinuha ang bag kasama ang laptop, lumabas ng tsondo, tahimik na isinara ang pinto para hindi magising ang asawa. Sariwa ang labas, umaalingaw-ngaw ang maamoyng almusal mula sa mga katabing tsondo. Nagtaas siyang kelyar ng palda, lumakat sa elevator, hinawakan ang Grab app, nag-order ng sasakyan. Dumating pagkaraan ng 3 minuto. Lumipas ang araw ng trabaho ng karaniwang masagana. Nagtagal ang meeting sa kliyente, pinag-usapan ang konsepto ng bagong campaign para sa isang produkto, mapanghinging ang kliyente, humiling na gawing muli ang kalahatingang presentasyon. Nakipagtalo si Marina, nakpaliwanag ng kanyang pananaw. Sa uli ay nagtamo, NG kompromiso. Mabilis ang planning meeting kasama ang koponan, nag-distribute ng mga gawain para sa linggo, tinalakay ng mga deadline. Pagkatapos ay trabaho sa bagong proyekto, gumuhit ng mga diagram, sumulat ng mga teksto, nag-coordinate ng mga material kasama ang designer. Sa tanghalian, pumunta sa kainan sa kabilang daan ng opisina, umorder ng lechon kawali at kape. Kumain ng mabilis habang nagbabrowse ng balita sa telepono. Bumalik sa opisina, nagpatuloy sa trabaho, lumipas ang araw nang hindi napapansin.
Nang alas 6 ng gabi, natapos na ang manggawain, nagbihis bahay, isinama ang mapapeles sa drawer, kinuha ang bag, nagpaalam sa mga katrabaho, lumabas sa labas, hindi pa umulan, palakas lang ang hangin, nagpapalipat-lipat ng mga dahon sa bangketa. Kinuha ni Marina ang telepono para tumawag ng Grab nang sa oras na iyon ay dumating ang mensahe mula kay Andres. Nagluto na ako ngang hapunan, halika na. Nagulat si Marina. Nagluto si Andres ng bihira 3 beses sa buong panahon ng kanilang kasal. Karaniwan ang ibig sabihin ng ganitong kilos. Alinman sa gusto niyang humingi ng isang bagay o nagpapaliwanag ng isang bagay. Tumugon siya, papunta na, mga 20 minuto, tumawag ng Grab, sumakay, pumunta. Sa bahay, mabango talagang ang pagkain, hindi komplikado, ngunit talagang may pagkain. Sa kalan ay isang malaking palayok ng pancit canton sa tomato sauce. Sa mesa ay salad na galing sa pakete, handa ng hiwa mula sa supermarket at mainit na sarsa na galing sa lata. Malinaw na nagsisikap si Andres. Nakaupo siya sa mesa, may malinis na polo, ngumingiti, kumusta, mahal. Halika, kumain tayo. Mas maaga akong umalis sa trabaho ngayon, gusto kitang pasayahin. Bumati si Marina, umupo sa kabilang dako, ibinaba ang bag sa sahig. Nagsimula silang kumain. Si Andres ay karaniwang mas makulit na kukwento tungkol sa trabaho, tungkol sa bagong proyekto na may malaking kliyente, kung paano siya pinuring boss. Natatawa, nagbibiro, nakinig si Marina, sumasagot ng maikli, nangangaligid sa loob. Nararamdaman niya na ngayon ay may mahalagang darating na sasabihin, hindi biro ang hapunang ito. Nang natapos na silang kumain, lumayo si Andres sa backrest ng upuan, malalim na huminga, kinuskos ang makamay parang naghahanda sa isang mahalagang bagay. Pagkatapos ay nagsabi, alam mo, inisip ko ang karawan ng nanay 10 araw na lang. Napagsikapan talaga niya ang lahat, nagsikap ng marami. Maganda kung gagawin nating talagang espesyal at hindi malilimutang okasyon ang pagtitipon. Tumango si Marina. Naman. May restaurant kayo, may cake. Magiging maganda iyon. Nagpatuloy si Andres, ngumingiti pa rin. Alam mo, ang mga kamag-anak ay hindi talaga nakakita ng matagal. Sa huling pagkakataon, nasa kasal ng tito nanding iyon, mga 7 taon na iyon. Ang iba, 10 taon na silang hindi nagkita. Gustong makitang nanay ang lahat, makipag-usap. Ika-60 kaarawan niya, naiintindihan mo. Muli siyang tumango, naghihintayang karagdagan, tumibok ng kaunti ang puso niya ng mas mabilis. Sinabi ngang kutob niya na ngayon ay may labas sa karaniwan na darating. Malalim na huminga si Andres, ngumiti ng mas malawak at mabilis na nagsalita, halos sa isang hininga. Sa kaarawan ng nanay ko, darating ang 75 bisita. Abot silang 1 buwan dito, sa ating tsondo. Natigilan si Marina, tinidor sa kamay. Ilang segundo lang siyang tumingin sa asawa, hindi makapaniwala sa kanyang maanaririnig. Pinapag-aralan ang narinig. 75 bisita. 1 buwan sa kanilang 2 silid-tulugang kondo na 50 metrong parisukat. Ngumingiti pa rin si Andres, malinaw na inaasahan niyang masisiyahan siya, tatep-tapan ang kamay at magsasabi, ang galing, pagtitipon ng buong pamilya, malinaw na naisip niya na dapat siyang masabik. Kumusta? Tanong niya, hindi tumitigil sa ngiti. Kahanga-hanga, di ba? Pinlano na ang nanay ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. Darating ang lahat si Lola Esting, 85 taon na siya ngunit masigla pa rin. Ang tito Nanding kasama si Tita Nena at mga anak 4 sila. Ang Tita Carmen kasama si Mang Pete 2 sila. Nagpatuloy siya, mga pinsan sina Arnel kasama ang asawa at 3 anak. Si Victor kasama ang pamilya. Sina Irene, Olivia, mas malalayong kamag-anak. Mga 3 pinsan na hindi ko pa nakita. Mga pamilya, nga mga kaibigan, nga nanay. Nagtrabaho siya ng matagal sa paaralan, maraming kilala. Ang makapitbahay sa Cebu may buong gusali ang nanay doon na makakaibigan. Nagukumahok na nagsalita, kumukumpas ng mga kamay. Magdiriwang tayo ng talagang malaki. Ginawa ng nanay ang detalyadong programa para sa buong buwan.
unang araw maringal na handaan sa venue, mga talumpati, pagbabati, saya. Ikalawang araw city tour ng Maynila. Gusto ng nay na ipakita sa lahat ang kabisera Intramuros, Rizal Park. Ikatlong araw lakad sa kalikasan. Piknik sa Tagaytay, ihaw-ihaw. Ikaapat na araw pagpunta sa simbahan at pamahalaan. Ikalimang araw pagbisita sa museo. Gusto niyang ipakita ang pambansang museo. Ika-anim na araw biyahe sa Batangas. May kaibigan siya doon. At iba pa isang buwan ng iba't ibang bagay. Hindi malilimutang kaganapan. Nanatiling tahimik si Marina, patuloy na tinitignan siya. Sa loob niya ay dahan-dahing tumataas ang alon, hindi galit, kundi isang bagay na parang nagyayalong katahimikan. Nagpatuloy si Andres, hindi napansin ang kanyang katahimikan at ang lahat ay matutulog dito. Sa atin, sinasabi ngang nanay bakit pa gumastos sa hotel kung mayroon tayong tsondo. Siyempre, kaunti itong masisikip, ngunit pamilya naman tayo, diba? Kaunting siksikan, walang masama sa iyon. Mahalaga, sama-sama tayo. Ang silid-tulugan natin ay ibibigay kay Lola Esting, matanda na siya. Kailangan niyang sariling kwarto. Tayo, sa sofa, sa sala. Ang tito Nanding kasama si tita Nena ay maaring sasahig sa sala gamit ang sleeping mat. Ang nga bata ay mas masaya pa nga, parang camping. Ang natitira, makakayos tayo. Wala namang darating ng sabay-sabay na lahat. Ang isa ay darating ng maaga, ang isa ay huli. Kaya sa ilang sandali, 30 tao lang ang maksimum, hindi 75. Dahan-dahang ibinaba ni Marina ang tinidor sa plato. Sa loop niya ay may nagkiklik ng tahimik, halos hindi marinig, ngunit tiyak at walang pagbabalik, parang switch na binago ang posisyon. Tumingin siya sa asawa, ngumingiti pa rin ito, naghihintayng kagalakan, pag-apruba. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang plato, kung saan may natitirang kaunting pancit, kumain ng dahan-dahan, maayos, walang pagmamadali. Ngumuya, tumingin sa bintana, nagsimulang mabahala si Andres. Bakit tahimik? Masaya ka, diba? Ito ay magiging kamanghamanghang pagtitipon. Hindi sumagot si Marina, natapos ang huling subo. Ang inuya, nilunok, kinuha ang servileta, maingat na pinunasan ang bibig, inilagay ang servileta sa mesa, tumayo mula sa mesa, kinuha ang kanyang plato, dinala sa lababo, inilagay doon kasama ang tinidor, binuksan ang gripo, binanlawan ang plato, isinara ang gripo, pinunasan ang mga kamay sa tuwalya. Tinitignan siya ni Andres. Nagsimulang mawala ang kanyang ngiti. Marina, ano? Sabihin mo naman ngang kahit ano. Tahimik siyang lumabas sa kusina, pumunta sa silid-tulugan. Matatag ang mga hakbang, determinado. Binuksan ang aparador, kinuha mula sa itaas na istante ang malaking bag itim, may gulong ang parehong ginamit niya sa mga business trip. Inilagay sa kama, binukas ang zipper, nagsimulang mag-impa ng mga gamit. Maayos, walang pagmamadali, ngunit mabilis. 2 pares ng maong tingklunan, inilagay sa ilalim. 4 na t-shirt, makapal na hoodie, 2 bestida, isa para sa araw-araw, isa na mas formal. Panloob na damit kinuha mula sa drawer ng komoda, isang buong tumpok, inilagay sa bag, medyas, cosmetics bag na may mga gamit sa banyo. Mula sa bookshelf, kinuha ang libro, isang thriller na matagal na niyang gustong tapusin ngunit hindi pa kayang tapusin, inilagay sa bag, charger ng telepono, earphones, cosmetics. Mula sa drawer ng mesa, kinuha ang mga dokumento, passport, kasal na sertipiko, iranyangang kapalaran, lisensya, lahat ng kanyang bangko cards. Lumitaw si Andres sa pintuan ng silid-tulugan. Malawak ang mata. Ano ang ginagawa mo? Seryoso kang mag-iimpak? Takot ka sa akin? Ano ang nangyayari? Bakit tahimik ka? Humakbang siya sa kwarto, nanginginig ang boses. Sinara ni Marina ang bag, itinaas ito, mabigat ngunit kaya. Humarap sa asawa, tumingin sa kanya ng direkta sa mga mata, kalmado, walang emosyon. Aalis na ako. Natulala si Andres, binuka ang bibig, isinara, muling binuka. Paano aalis? Saan? Bakit? Dahil saan? Dumaan si Marina sa kanya.
Inigulong ang bag patungo sa pintuan, malinaw ang magagalaw, tiwala. Alam niya kung ano ang gagawin niya. Naksuot ng sinalas komportableng sapatos para sa biyahe, kinuha mula sa tapat ng pintuan ang jacket, isinuot sa balikat, isinara ang zipper, kinuha ang bag, tumakbo si Andres sa kanya. Nangangatok ang boses, lalong nag-alala. Hintay, tigil, mag-usap tayo. Ano ang nangyari? Bakit ganito ka nag-react? Dahil sa ano kaya nagalit ka? Nais kong mabuti ang lahat. Binuksan ni Marina ang pintuan ng tsondo, malamig na hangin ang pumasok, humarap sa asawa sa huli, tumingin ng kalmado, halos walang pakialam. Hindi ako galit, alis lang ako. 75 bisita, isang buwan, ang ating dalawang silid tulugan, ito ang inyong lahat. Harapin ninyo ang inyong sariling pagdiriwang. Lumabas siya sa landing, hinila ang bag, isinara ang pinto sa likod niya. Binukas ni Andres ito muli, lumabas sa landing na nakatsinalas sa bahay, sumigaw, saan ka pupunta? Bumalik ka, kabaliwan ito. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ko naintindihan kung ano ang nangyayari. Bumababa si Marina ng maayos, hakbang-hakbang, nakakagalgal ang gulong ng bag, hindi siya lumingon, hindi sumagot. Lumabas sa labas, malamig ang gabi, ginagalawang hangin ang mga buhok niya. Kinuha ang telepono, binuksan ang Grab app, nag-order ng sasakyan. Sanaya, Terminal 3, pakiusap. Tinanggap ng app ang order, darating sa loob ng 3 minuto. Nakatayo si Marina sa harap ng gusali, tinitingnan ang daan. Sa loob ng sasakyan, nang magsimula ng lumayo, kinuha niya ang telepono. Binuksan ang app ng bangko ang kanilang joint account kung saan kapwa sila nagdedeposito para sa mga karaniwang gastos. May nakalagay na 350,000 piso doon. Ipon para sa renovasyon, bakasyon, hindi inaasahang gastos. Walang pag-alangan na inilipat ni Marina sa sariling card ang 330,000 piso. Mabilis na kinuwenta sa isip. 160,000 ang sariling kontribusyon niya sa nakalipas na 6 na buwan. 170 ang kanyang legal na kalahatinan, karaniwang ipon. Simple ang matematika. Naiwanan ang 10,000 sa joint account. Sapat iyon kay Andres para sa 1 linggo kung matipid. Problema na niya ang susunod. Pagkatapos ay binuksan ang isa pang app ng bangko kung saan may karaniwang credit card sila. Limitasyon, 500,000 piso, bihirang gamitin, sa panapanahong kaso lang, ngunit ang card ay nasa pangalan niya, kahit na si Andres ay karagdagang may hawak. Ni-block ni Marina ang card sa 2 pag-click. Humingi ng kumpirmasyon ang sistema, kinumpirma niya, na-block na ang card. Wala nang access ang lahat ng may hawak. 3 kilos binuksan ang isa pang app, ang sariling personal card niya, ang pangunahing suweldong card. Sa card na ito, may excess si Andres bilang itinalang kinatawan, inayos niya. Iyon 1 taon na ang nakakaraan kung sakali. Baka may mangyari. Pumasok si Marina sa mga setting, nahanap ang seksyong nga itinalang kinatawan, pinili si Andres, pinindot ang alisin. Humingi ng kumpirmasyon ang sistema, kinumpirma niya, tinanggal na ang access, hindi na siya makakatingin sa balanse, lalo na hindi magawit ng pera. Nag-vibrate ang telepono, tumatawag si Andres, tumingin si Marina sa screen. Litrato ng asawa. Pangalan, Andres. Paboritong ringtone. Tinanggal ang tawag. Inilagay ang telepono sa hita, nag-vibrate muli, halos agad. Andres muli, tinanggal muli. Sumulat siya sa kanya ng isang mensahe, huwag tumawag, ipinadala. Inilagay ang telepono sa tahimik na mode, nag-iwan lang vibration. Patuloy na nag-vibrate ang telepono tuwing 30 segundo. Binabalewala ito ni Marina. Tinitingnan ang labas ng bintana, ang pagdaan nighttime na lungsot. Ilaw nga poste, mga tindahan, bihirang mga taong naglalakad. Tumagal ang biyahe sa paliparan ng 40 minuto. Sanaya, nagbayad si Marina sa driver, lumabas. Inigulong ang bag patungo sa terminal, pumasok sa loob. Maraming tao, maingay, nagkikislap ang arrivals at departures board.
Lumapit si Marina sa ticketing counter at pumila sa maikli na pila. Dumating ang kanyang turn. Ngumiti ang babae sa counter bata, naka-uniforme. Magandang gabi. Paano ko kayo matutulungan? Nagsalita si Marina ng kalmado, ang pinakamalapit na flight papuntang Cebu. Nag-type ng mabilis ang babay. Sandali lang. May flight sa loob ng 2 oras, alas 11:30. May upuan sa economy at business class. Ano ang mas gusto ninyo? Nag-isip sandali si Marina. Mas mahal ang business, 3 beses, ngunit mas mahinahon at comfortable. Kahit ganun hindi iyon ang oras para sa luho. Economy, sabi niya, tumango ang babae. 25,000 piso. Paano kayo magbabayad? Iniabot ni Marina ang sariling personal na card. Nagbayad, natanggap ang ticket, pumunta sa check-in, ibinigay ang maleta sa bagahe 30 kilo, loop ng limitasyon. Natanggap ang tag, dumaan sa security checkpoint. Hinubad ang jacket, inilagay sa conveyor belt, dumaan sa metal detector nakbeep, nakalimutan nilabas ang telepono mula sa bulsa. Inilabas, muling dumaan tahimik. Tinipon ang mga gamit, pumunta sa departure area, umupo sa upuan malapit sa malaking bintana na may tanaw sa runway. Kinuha ang telepono 35 napalampas na tawag mula kay Andres, 15 mensahe, binuksan ang chat, ni-scroll ang lahat. Marina, sagutin mo, ano ang nangyayari? Nasaan ka? Tumawag ka agad. Kabaliwan ito, bumalik ka, mag-usap tayo. Hindi ko naintindihan kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Sinubukan ng nanay na bayaran ang venue, tinanggihan ang card. Ano ang ginawa mo? Sinuri ko ang joint account, 10,000 na lang ang nandun. Saan ang natitira? Nasubukan ding gamitin ang credit card. Hindi gumagana. Ni-block mo, Marina, kabaliwan ito. Sagutin mo kahit ano. Wala siyang sinagot kahit isa. Tinawagan ang nanay. Inay, lumipad na ako papuntang Cebu. Magiging hulim nga alas 2 ng umaga. Susunduin mo ba ako? Sumagot ang nanay pakaraan ng 1 minuto sa voice message. Anak, ano ang nangyari? May trabaho ka pa naman bukas. Mababang boses, nababahala ngunit kalmado. Sumulat si Marina, ikukuwento ko sa iyo mamaya. Sunduin mo lang ako please. Papalis ng alas 11:30, darating ng ala 1:15, oman idu, oma ala idu. Sige, susunduin kita. Hinihintay kita. Itinago ni Marina ang telepono, lumayo sa backrest ng upuan, isinara ang mamata. Bumaksak ang pagod ng sabay pisikal at emosyonal, ngunit sa loob ay panatag. Walang alinlangan, walang pagsisisi, katahimikan lang. Nagvibrate muli ang telepono. Andres. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Marina na sagutin. Kinuha ang telepono, idiniin sa tainga. Sumigaw siya agad. Hindi binigyan siya ng pagkakataong magsalita. Nasaan ka? Ano ang nangyayari? Ang nanay ko ay tumawag lang. Hindi matanggap ang bayad sa venue. Sinuri ko ang joint account 10,000 na lang. Saan mo dinala ang 330,000? Sinubukan kong gamitin ang credit card na block ito. Ikaw ang gumawa niyan. Bakit? Nasaan ka? Kailan ka uwi? Nanginginig ang boses, humihingal. Nakinig si Marina ng kalmado, nahintay hanggang maubos siya. Nang tumahimik na siya, humihinga pa, dahan-dahang nagsalita, walang emosyon. Nasa paliparan ako. Lulipat papuntang Cebu sa nanay ko, 1 oras na ang iwan. Ni-block ko ang mga card. Kinuha ko ang pera mula sa account, ako rin iyon. Pera ko iyon. 160,000 sariling kontribusyon ko. Ang natitira ang legal kong kalahati. May karapatang legal akong gawin iyon. Tungkol sa atin magpapadala akong annulment papers. Ang tsondo ay sa iyo. Babayaran mo ang mortgage ng mag-isa. Tinatanggihan ko ang aking bahagi doon. Hindi na ako makbabalik kailanman. Harapin mo ang iyong 75 bisita at ang iyong buwan ng pagdiriwang ng mag-isa. Narinig niya kung paano huminga si Andres nang mabilis sa kabilang dulong linya. Pagkatapos, isang malakas na bagay ang bumaksak, na hulog ang telepono,
marahil. Pagkatapos, isang kalansing parang may nag-slide pababa sa dingding. Pagkatapos, isang malakas na tunog marahil umupo siya sa sahig. Pagkatapos, isang pampang na tunog tinakpan ang mukha ngang gakamay. Ibinaba ni Marina ang tawag, binablock ang kanyang numero, isinara ang mga notification, itinago ang telepono sa bag. Inanunsyo ang flight pagkaraan ng 1 oras at kalahati. Tumayo si Marina, pumunta sa gate, ipinakita ang boarding pass, dumaan sa koridor patungo sa eroplano, umakyat sa hagdan, nahanap ang kanyang upuan, 15 hanay. Upuan sa tabing bintana, umupo, nakatali, walang katabi, maswerte. Nagsimulang mapuno ang eroplano nga pasahero. Mapamilya na may mga anak, mamatatandang mag-asawa, makabataang may bag. Dumaan ang flight attendant sa aisle, sinuri ang mga sinturon. Naksara ang magkapinto. Nagsimulang lumabas ang eroplano sa runway. Tumingin si Marina sa porthole, ilawong paliparan, silweta ang ibang nga eroplano. Takbo, bilis, pag-angat mula sa lupa, lumangaw ang eroplano. Naiwan ang Maynila sa ibaba, lumayo ng lalo bawat segundo. Tinitingnan ni Marina ang mga ilaw ng lungsod, lumiit sa bawat segundo, at naramdaman hindi kaginhawahan kundi katahimikan, malalim, ganap, ganito dapat ang nangyari, maaga o huli. Nangyari lang ngayon, tumagal ang flight ng 2.5 oras. Natulog ng pahinto-hinto si Marina, inunat ang upuan, inaalok ng flight attendant ang kape, tumanggi siya. Naupo lang, tumingin sa kadiliman sa labas ng bintana, nag-isip ngang wala. Lumanding sa Cebu City ng huling gabi mas tumpak, madaling araw na, 15 bago mag-alados. Lumabas si Marina mula sa eroplano, dumaan sa koridor sa loob ng paliparan, kinuha ang maleta mula sa conveyor belt, lumabas sa arrivals hall. Kakaunting tao gabi na, mabilis na nakakalat ang lahat. Naghihintay ang nanay sa labas, mababang katawan, payat, babaeng may maikling gupit na buhok at matatalim na asul na mata, nakasuot ng maong at makapal na sweater, hawak ang susi ng sasakyan. Nakita ang anak, humakbang palapit, niyakap ng mahigpit, walang tanong, halika na sa bahay, anak. Sumakay sila sa kotse matanda ngunit maaasahan. Pinagana ng nanay ang makina, lumabas sa walang taong gabi ng mga kalsada ng Cebu City. Tumingin si Marina sa bintana, natutulog ang lungsod. Bihirang nakniningning ang mga bintana. Tahimik na nakmamaneo ang nanay, walang tanong. Alam niyang ikukuwento ng anak kung handa na siya. Dumating pagkaraan ng 20 minuto. Ang bahay nga nanay 5 palapag sa tahimik na lugar. Umakyat sa 2 palapag, pumasok sa apartment. Inihagis ni Marina ang jacket, nahubad ng sapatos, nakpakulo ng tubig ang nanay. Magbihis ka, umupo tayo, mag-usap tayo. Pumunta si Marina sa kanyang lumang silid. Lahat ay katulad ngang dati. Makitit na kama, eskritoryo, bookshelf na may mga aklat ng paaralan at nobela mula sa pagkabata, mga poster sa mga pader, mga grupo na kinilala niya sa pagkabata. Mabilis na naayos ang bag, binitbit ang mga damit sa closet, inilagay ang cosmetics bag, nagbihis ng damit sa bahay, lumabas sa kusina. Nakaupo na ang nanay sa mesa, 2 tasa na may mainit na tsaa. Umupo si Marina sa kabilang dako. Iniabot ng nanay ang tasa, kwentuhan mo ako. Maikling ikinuwento ni Marina, walang labis na emosyon. Mga katotohanan, idineklara ng asawa na matutulog sa kanila ang 75 bisita ng 1 buwan. Tahimik niyang inimpak ang magamit at umalis. Binablok ang mga card, kinuha ang sariling pera, lumayo, magpapadala ng annulment papers. Nakini ang nanay, tumango. Ang mukha ay kalmado, ngunit may pagmamalaki sa mga mata. Nang natapos si Marina, nagsabi ang nanay, tama ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi mo pinahintulutan na gamitin ka, iginagalang mo ang iyong sarili. Iyan ang pinakamahalaga. Bahagyang ngumiti si Marina. Alam ko na maintindihan mo. Nagbuhos pa ng tsaa ang nanay. Manatili ka dito hanggang kailangan. Ang silit mo ay palagi namang libre. Makakahanap kang trabaho kung gusto mong manatili
o babalik sa Maynila ngunit wala na ang bigat na iyon, ikaw ang magdesisyon. Tumango si Marina. Salamat, inay. Natapos nila ang tsa, nagugas ng mga tasa, nagsiretire sa kani-kanilang silid. Humiga si Marina sa kanyang lumang kama makitid ngunit comfortable. Tinakpan ang sarili ng manipis na kumot. Sa labas ay umalingaw-ngaw ang mga puno sa hangin. Sa malayo tumahol ang aso, katahimikan, kapayapaan. Isinara niya ang mga mata at sa unang pagkakataon sa maraming taon, agad na nakatulog ng malalim, walang alalahanin. Nagising si Marina ng huli kinabukasan mga 10:00. Ang araw ay sumisinag sa mga kurtina, mainit at maliwanag ang silid. Umikas siya, tumayo, pumunta sa kusina. Maaga na umalis ang nanay sa trabaho, nagtuturo siyang matematika sa paaralan. Magsisimula ang mga klase ng 8:00. Sa mesa ay isang sulat. Almusal sa ref, cheese, tinapay at latik. Painit mo, magpahinga ka, anak. Magkikita tayong hapon. Mahal kita, inay. Ngumiti si Marina. Kinuha ang sulat, itinapat ang magnet sa ref. Kinuha ang tinapay, pinainit sa microwave, naksaing ng kape, kumain ng walang pagmamadali, nakaupo sa tabing ng bintana. Sa labas, nabubuhay na ang Cebu City. Sa sariling ritmo nito, mga taong lumalakad sa kalsada, dumadaan ang mga sasakyan, naglalaro ang mga bata sa isang lugar. Matapos ang almusal, pinasiga ang telepono. Gumising ang screen at pakaraan ng ilang segundo, bumaksak ang mga notification. 50 na palampas na tawag mula kay Andres, 32 mensahe, 5 pang tawag mula sa hindi kilalang numero, malamang si Nanay Remedios. Ni-scroll ni Marina ang mensahe ni Andres ng mabilis, hindi mabusisiin. Una ay napanikik. Marina, bumalik ka please, maaring pag-usapan ang lahat. Huwag ganyan ang reaksyon. Mag-usap tayo ng maayos tulad ng mga matatanda. Pagkatapos ay sumunod ang maakusasyon. Sadya mong sinira ang lahat. Ang nanay ko ay umiyak ng 2 araw na. Nagsisimula na ang mga kamag-anak na dumating, nagtatanong kung nasaan sila tutuloy. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Walang pera para sa hotel, kinuha mo ang lahat. Pagkatapos ay magatangkang ang pagmamanipula at pagawang ang habag. Naintindihan mo ba na hindi dapat ganyan ang gawin? Pamilya ko ito. Nanay ko. 60 taon na siya. Pangarap niya ang ganong pagdiriwang sa buong buhay niya. Bakit mo ito winasak? Gaano ka kasakit? At sa wakas, mga banta, magsisisi ka. Maghahabla ako. Ninakaw mo ang pera mula sa joint account. Iyon ay illegal. Ibabalik ko ang lahat sa pamamagitan ng abogado pati ang tsondo. Ngumiti si Marina habang binabasa ang huling mensahe. Maghahabla, anong batayan? Kinuha niya ang sariling pera mula sa account kung saan siya mismo nagdeposito. Binablock ang mga card na nasa pangalan niya. Legal ang lahat, walang kahit isang paglabag. Ang prenuptial agreement na ginawa nila 3 taon na ang nakakaraan ay malinaw na nagsasabing ang tsondo ay sa Andres dahil ang paunang bayad ay pra niya. Sumasang-ayon si Marina noon nang walang pagtatalo dahil hindi iyon importanteng usapin para sa kanya. Ngayon hindi siya na-claim kondo at masaya siyang makalayo doon. Hayaan siyang manatili rito kasama ang lahat ng utang niya at mortgage. Sumulat siya kay Andres ng isang maikling mensahe para may takda ang lahat sa lugar. Hindi na kailangang pumunta sa abogado. Malulugi ka lang ng pera. Hindi ko ni-reclaim ang tsondo sa iyo ito. Magpapadala ako ng annulment paper sa loob ng 1 linggo. Walang ari-arian na hahatiin. Walang karaniwang anak. Lahat ay simple at mabilis. Huwag nang sumulat pa sa akin. Ipinadala niya, muli niyang binablock ang numero nito. Isinara ang mga notification. Susunod binuksan ang corporate email. Sumulat sa boss niyang si Mang Ronaldo, magandang araw. Dahil sa malubhang pangyayari sa pamilya, napipilitan akong kumuhang 2 linggong leave ng walang bayad. Inilipat ko na ang lahat ng kasalukuyang proyekto kay Kuya Marlon. Nasa kanya na ang lahat ng detalye, dokumento, at contacts ng mga kliyente. Babalik ng 15 kung ayos na ang lahat.
humihingi ng paumanhin sa abala, ipinadala. Sumagot si Mang Ronaldo pakaraan ng 40 minuto, Marina, walang problema, naintindihan ko, mahalaga ang pamilya, kayang harapin ni Marlon ang lahat, huwag kang mag-alala, makipag-ugnayan kung may kailangan, magpagaling. Naisip niya na may nagkasakit, hindi nakpaliwanag si Marinang madetalye. Isinara ang email, tumayo mula sa mesa, lumabas sa balkoni para huminga ang sariwang hangin, sinalubong siyang Cebu City ang maliwanag na sikat ang araw at init. 7 degree ang mas mainit kaysa sa Maynila, may amoy ngang dagat mula sa malayo 40 kilometro lang ang layo ngang baybayin, ngunit nagdadala pa rin ng maalat na amoy ang hangin. Samga katabing balkon ay nagtatuyo ang labada, may mga pananim na palayok. Sa ibaba ay naglalaro ang mga bata nagtatawaan. Nakatayo si Marina. Tinitingnan ang lungsod at nag-iisip na sa harap niya ay annulment, posibleng pagbabago ang trabaho, marahil ay permanenteng paglipat, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa kabaliktaran, sa loob niya ay naramdaman ang isang kalayaan parang nagtatanggal ng napakabigat na bag mula sa balikat na maraming taon na niyang tinatangkilik. Nagring ang telepono, hindi kilalang numero mula sa Cebu mismo. Kinuha ni Marina ang tawag, walang sinabi, nakinig lang, babay matanda, mapihati ang boses, lubos na nagagalit. Ito ba si Marina? Agad na nakilala ng asawa ang biyuda. O ako. Hindi nagtseremonya si Nanay Remedios, agad na sinalakay. Nanginginig ang boses sa galit. Ano ba ang pinapayagan mo sa iyong sarili? Paano mo nagawa iyon? Nasira ang aking pagdiriwang, tinanggihan ang venue dahil walang bayad, walang tsake na na-order, walang pera. Nagsisimula nang dumating ang mga kamag-anak at wala silang matulugan. Nangako ako sa lahat ng magandang handaan, gumawa ng programa, ayos na ayos ang lahat at sa isang saglit ay winasak mo ang lahat. Si Andres ay ganap na nag-shocked, hindi kumakain, hindi natutulog. Sadya mong sinira ang lahat. Isa kang malupit, malamig, walang pusong babay. Bumalik ka agad sa Maynila at ayusin ang ginawa mo. Tahimik na nakinig si Marina sa tirade, hindi nakaabala, nakatayo sa balkoni, tinitignan ang maulap. Nang maubos ang biyuda at huminto para huminga, dahan-dahang nagsalita si Marina, Nanay Remedios, hindi na ako asawa ng iyong anak. Ngayong linggo ay magpapadala ako ng annulment papers. Ang inyong problema ay wala ng kinalaman sa akin. Kayo at ang inyong anak ang gumastos ng ganitong parang hindi nyo tinatangkilik, kayo rin ang harapin. Huwag na kayong tawag sa akin. Ibinaba ang tawag, binablok ang numero. Nagring muli ang telepono pagkaraan ng 1 minuto, iba pang hindi kilalang numero, hindi na kinuha ni Marina. Pagkatapos ay dumating ang mensahe sa messenger mula kay Tita Carmen, kapatid ni Nanay Remedios. Marina, anak, ano ang nangyari? Nagtatangi si Ate Remy, nagsasabing umalis ka at binayaan mo si Andres. Totoo ba iyon? Baka nagawe kayo ngunit hindi ganyan dapat gawin. Bumalik ka, magbati kayo. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang sama ng loob. Sumagot si Marina ng maikli at malinaw, Tita Carmen, naga-annulment na kami. Ito ay pinal na desisyon, huwag na kayong sumulat sa akin, pakiusap. Binablok si Tita Carmen. Sa buong araw, patuloy na tumatawag ang telepono mula sa iba't ibang numero. Ang makamag-anak ni Andres ay nakahanap ng kanyang contacts sa isang paraan. Nagsulat, tumawag, sinisikap na mapahiya, kumbinsihin, ipuwersa ang konsyensya. Ang iba ay nagngasab. Ang iba ay namanglaw. Ang iba ay nagbanta. Sa gabi ay napagod na si Marina sa lahat ng ito. Isinara lang ang telepono ng tuluyan. Hayaan itong nakapatay ng ilang araw. Bumalik ang nanay mula sa trabaho ng 6:00 ng hapon, nagdala ng pagkain. Sama-sama nilang nagluto ngang hapunan, piniritong manok, niluto ang sabaw, gumawa ngang ensalada ngang masariwang gulay, kumain sa kusina, nag-usap.
Nakukwento ang nanay tungkol sa trabaho, tungkol sa mga mag-aral na kung minsan ay nakpapasaya, kung minsan ay nagbibigay ng pagod. Nakinig si Marina, kung minsan ay nagkokomento. Pagkatapos ngang hapunan, direktang nagtanong ang nanay, "Sigurado ka sa iyong desisyon, malaking hakbang ang annulment." Tumango si Marina ng walang alinlangan. "Lubos na sigurado. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang lalaking hindi ako iginagalang na gumagawang desisyon para sa akin nang hindi tinatanong ang aking opinyon." Sinisikap kong ipaliwanag sa kanya, nagtatakda ng mahangganan. Nangangako siya, ngunit walang nagbabago. 75 bisita ng isang buwan iyon ay katapusan ng lahat. Niyakap siyang nanay, "Kaya tama ang lahat. Mas mabuting mag-isa kaysa nasa masamang relasyon. Kaya mo ito. Matibay ka. Lagi akong nandito." Yumakap si Marina sa nanay, naramdaman ang init at suporta. "Salamat dahil nandito ka." Kinabukasan, pumunta si Marina sa simbahan para sa mga legal na konsultasyon tungkol sa annulment. Ang pagpapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas ay hindi katulad ng simpleng diborsyo sa ibang bansa, kailangan ng legal na proseso sa korte. Ngunit unang hakbang, alamin ang mga opsyon. Nahanap siya ng abogado na espesyalista sa family law. Nagrekomenda ang isang kaibigan ng nanay, si Ati Reyes, isang babae na may maraming taon na karanasan sa mga kaso ng annulment. Nakita sila sa tanggapan ng abogado sa Cebu City. Maayos ang opisina, punong nga librong batas. Maingat na nakinig si Ati Reyes sa sitwasyon ni Marina. Nagtatanong nga detalyadong tanong, kumukuhang nga tala. "Ang inyong kaso ay maringi tayo sa pundasyon ng psychological incapacity," paliwanag nito. "Ang paulit-ulit na pattern ng paggawa ng madesisyon para sa dalawa ninyo nang walang konsultasyon, ang pagbibigay ng prioridad sa mga kagustuhan ng ina kaysa sa integridad ng inyong relasyon, at ang kawalan ng kakayahang gumana bilang pantay na kasosyo sa kasal, ito ay maaring sapat na batayan. Maari ring idagdag ang emotional immaturity bilang karagdagang batayan. Tinalakay nila ang proseso, ang mga papeles na kailangan, ang tinatayang haba ang kaso, karaniwang 1 hanggang 3 taon para sa annulment sa Pilipinas. "Mahal ba ito?" tanong ni Marina. Nagbigay ang abogado NG tinatayang gastos. "Kaya mo ba?" Naisip ni Marina ang sariling ipon, halos 1,500,000 piso na naipon niya sa loob ng 3 taon sa hiwalay na account. "Kaya ko, mayos. Magsisimula tayo agad sa pagtitipon ng mga ebidensya. Lumaganap ang trabaho, kailangang makipagtulungan sa abogado, mangalap nga patoto, isumite ang mga dokumento, mahabang proseso." Ngunit handa si Marina. Lumabas si Marina mula sa tanggapan ng abogado, pumasok sa kainan sa kabilang daan, umorder ng kape, umupo sa tabing ng bintana, tinitignan ang mataong dumadaan. Mabilis ang matao sa kanilang sariling magawain. Ang isa ay ngumingiti, ang isa ay nakasimanggot. Lumalakat ang buhay, hindi humihinto. Nakapatay ang telepono sa bag. Panatag ang loob niya. Nang gabing iyon sa bahay, pinasiga ang telepono, 120 mensahe, 70 pang tawag. Kahit man lang tumingin si Marina, binuksan ang chat kay Andres, sumulat ng isang mensahe para maitakda ang lahat sa lugar. "Nakipag-usap na ako sa abogado tungkol sa annulment. Huwag nang makipag-ugnayan sa akin at sasabihin ng aking abogado sa iyo ang lahat ng susunod na hakbang. Huwag nang sumulat pa." Ipinadala, binablok muli ang numero nito, isinara ang notification, isinara ang telepono. Susunod, binuksan ang chat sa kaibigan niyang si Lourdes mula sa Maynila sa ibang app sa tablet. Sumulat, "Lu, nag-a-annulment na ako kay Andres, lumipat na ako sa Cebu. Kung tatawagan ka niya o susulatan, huwag kang magsalita. Sabihing hindi mo alam kung nasaan ako o kung ano ang nangyari." Agad na sumagot si Lourdes. Nagpadala ng voice message, "Mariska, sa wakas, lubos akong natutuwa para sa iyo. Palagi ko nang alam na hindi siya para sa iyo. Ikaw ay babaeng bayani. Kung may kailangan ka, sumulat ka. Tutulong ako sa lahat ng kaya ko. Pagkatapos textual, "Ano bang nangyari? Ikukuwento mo ba?"
Maikli na nakpaliwanag si Marina sa sitwasyon tungkol sa 75 bisita, isang buwan pag-alis, pag-block ng mga card. Nagpadala si Lourdes ng emoji ng palakpakan at maraming exclamation mark. Ikaw ay bayani, kinikilala kita. Si Andres ay tanga at ang biyuda niya ay ganap na walang utak. Tama ang lahat ng ginawa mo. Matagal na. Kung pupunta ka sa Maynila, makikita tayo ng tiyak. Ngumiti si Marina. Sumagot, salamat Lou, ikaw ang pinakamabuti. Isinara ang tablet. Ang susunod na araw ay lumipas nang may katahimikan, may ritmo. Nagpahinga si Marina, naglakad sa Cebu City, pumunta sa parke, umupo sa bangko na may libro, nagkita sa mga lumang kaibigan sa paaralan sina Olga at Katrina. Nagulat sila, natuwa, nagtipon-tipon sa isang kainan, nag-usap, naalaala ang mga taon sa paaralan, nagtanong tungkol sa buhay. Malaya na nagsalita si Marina pangkalahatan, hindi nagsasalaysay nga maruming madetalye. Sinabi lang na nag-annulment siya, nagpasya na manatili sa Cebu ng kaunting panahon. Sinuportahan ng mga kaibigan, nag-alok ng tulong. Pagkaraan ng isang linggo, binuksan ng telepono ni Marina ang isang mensahe mula kay Andres. Natanggap ko ang papel mula sa abogado. Anda akong makipag-ooperate sa proseso. Tumingin si Marina, hindi sumagot. Walang kailangan pang sabihin. Lumipas ang isang buwan. Regular na nagtatrabaho si Marina sa sariling legal na proseso kasama si Ati Reyes. Interesante ang gawain nangongolekta ng ebidensya. Nakikipagtulungan sa mga eksperto sa psikolohiya na kailangang magsuri ng kaso para sa korte. Sa samantala, nagsimula siyang tumingin ng trabaho sa Cebu. Nakahanap siyang ilang kawili-wiling alok ma ahensya nga advertising, ma kumpanya ng marketing, nagpadala ng resume sa 5 lugar. Sa gabi, dumating ang 2 sagot na may imbitasyon sa pakikipanayam. Nagpunta siya sa unang pakikipanayam. Maliit ang kumpanya ngunit may magandang reputasyon. Ang direktor isang lalaki na may 50 taon ay maingat na pinag-aralan ang kanyang resume. Nagtanong tungkol sa nakaraang karanasan, tungkol sa mga proyekto. Sumagot si Marina ng may kumpiyansa, nagbigay ng mga halimbawa. Tumagal ang pakikipanayam ng 1 oras. Sa katapusan, nagsabi ang direktor, akma ka sa aming kumpanya. Maari naming alok sa iyo ang 70,000 piso bawat buwan kasama ang nga bonus mula sa mga proyekto. Pasukan sa loob ng 1 linggo. Sang-ayon ba? Nag-isip si Marina. Bahagyang mas mababa kaysa sa sweldo sa Maynila, ngunit sa Cebu ay mas mababa ang magastos. Sang-ayon. Sang-ayon, salamat. Nakamayan sila, nakasundo sa simula ng trabaho. Bumalik sa bahay, ikinuwento sa nanay. Nananatili ako sa Cebu, nakahanap ng trabaho, magsisimula sa susunod na linggo. Natuwa ang nanay. Napakaganda, napakasaya ko na malapit ka sa akin. Dito ka muna titira. Sa ngayon, kung okay sa iyo, pagkatapos ay baka magrenta ako ng apartment. Siyempre okay. Manatili ka kung gusto mo, mas masaya ako na kasama ka. Tumawag si Marina sa boss niyang si Mang Ronaldo sa Maynila, nagpaalam sa trabaho, nagulat siya, ngunit tinanggap. Sayang na mawala ang magandang empleyado, ngunit naiintindihan ko. Pamilya ang mas mahalaga, palagi kang maligayang babalik. Nagpasalamat si Marina, huminging ang pagpapadalang certificate ng trabaho, sumangayon siya. Lumipas ang 1 buwan. Nagtatrabaho si Marina sa bagong kumpanya, mabilis na nasanay. Palakaibigan ang mga katrabaho, kawili-wili ang mga proyekto. Nag-rent siya ng maliit na studio apartment na malapit sa nanay, mayos maliwanag, may counting kasangkapan. Inayos ayon sa sariling gusto, kama, eskritorio, maliit na sofa, closet walang sobra. Kung minsan ay dumadaan sa bahayng nanay para sa hapunan, nagluluto sila ng magkasama, nanonood ng mapelikula, nag-usap ng matagal. Naramdaman ni Marina na talagang nabubuhay siya, walang tensyon, walang pangangailangan na magayon, walang bigat na mga inaasahan ng iba. Isang beses, sumulat si Andres pakaraan ng 2 buwan mula nang maksimula ang proseso. Kumusta ka na? Tumingin si Marina. Hindi sumagot.
Hindi na siya sumulat pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ganap na nag-adjust si Marina sa Cebu, may mga bagong kakilala, pumunta sa mga kainan kasama nila, sa sinehan, sa mga lakad. Ilang beses na nakipagita sa mga lalaki, ngunit hindi nakmamadali sa mga seryosong relasyon. Masaya siyang nag-iisa sa unang pagkakataon sa maraming taon. Isang araw, sa isang mall, nakita niya ang karaniwang kakilala nilang ni Andres, si Irene, na nakatira sa Maynila ngunit bumisita sa Cebu para makita ang mga kamag-anak. Nagulat si Irene, natuwa. Uminom silang kape, nag-usap. Nagkuwento si Irene tungkol kay Andres at sa mapalad na kaarawan ng biyuda. Oy Marina, hindi mo maisip ang nangyari. Nagsimula si Irene na may nagliliyap na mga mata. Itinuloy pa rin ang kaarawan ni Nanay Remedios na gunit ganap na kabigwan ang lahat. Kinailangang kanselin ang venue. Walang pera. Nagtipon sa bahay niya sa Cebu sa kanyang 2 silid-tulugang lumang apartment. Dumating ang 23 tao lang, hindi 75. Tumanggi ang iba nang malaman na nagbago ang lahat, na kinansela. Walang check, bumili ng karaniwang mula sa supermarket na 1,000 piso. Nangangalbulag na ang lagay ng lube. Nagbubulong-bulungan ang mga kamag-anak, pinag-usapan ang eskandalo ng pag-alis mo. Uminom ng kape si Irene, nagpatuloy. Si Andres ay mukhang piniga, maputla, payat, walang enerhiya. Nakukuwento si Nanay Remedios, sa lahat na ungrateful ka at tinraidor niya. Ngunit alam mo kung ano ang kawili-wili. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa kanya. Ang Tito Nanding, kapatid ng yumaong ama ni Andres, sinabi sa harapan niya, Remy, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka dapat ganyan kumilos. 75 tao sa 2 silid-tulugan ng 1 buwan, naliligaw na ba ang iyong isip? Tama ang ginawa ni Marina. Sa lugar niya, anumang normal na tao ay aalis din. Umiyak si Nanay Remedios, tumakbo palabas, NG silid, malaking eskandalo iyon. Nakinig si Marina, nakatawa. Nagpatuloy si Irene. At si Andres ay nagsikap pa rin na hanapin ka, tumatawag sa mga kilala nyo, sumulat kay Lourdes, ngunit walang nagsalita. Mabuti ang mga kaibigan, nagprotektahan sila, sa huli nagtiis na siya. Ngayon, may kasintahan na raw siya mula sa kanyang kumpanya. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon. Tumango si Marina. Sige na, mamuhay na siya. Gusto ko iyon para sa kanya. Maingat na tumingin si Irene sa kanya. Masaya ka ba? Ngumiti si Marina. Oh, Irene, masaya ako. Lumipas ang 1 taon mula nang umalis si Marina. Nakaupo si Marina sa baybay dagat ng Mactan, uminom ng kape mula sa tasa. Mainit ang gabi sa Oktubre sa Cebu. Lumalubog ang araw, nakukukulay ng orange at rosas ang langit. Naglalakad ang mga tao sa pares, mga pamilya, mga bata. May nagbibisikleta, may nakaupo lang sa mabangko. Nag-iisip si Marina na 1 taon na ang nakakaraan, nag-iimpak siyang bag, umaalis sa Tondo, hindi lubos na alam kung ano ang susunod, alam lang ang isang bagay, hindi na niya kayang tiisin pa ang kawalang-galang, hindi na siya maaring mamuhay kasama ang lalaking hindi siya pinahahalagahan. At binago na desisyong iyon ang lahat. Wala siyang pinagsisihan kahit 1 segundo. O, hindi madali, annulment, paglipat, bagong trabaho, bagong lungsod, ngunit nagawa niya. Higit pa naging malaya siya, malaya mula sa bigat na mga inaasahan ng iba, mula sa pangangailangan na mag-ayon, mula sa tahimik na pagtitis ng hindi dapat tiisin. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula sa nanay, Anak, halika na kumain, nagluto ako nga iyong paboritong sinigang. Ngumiti si Marina, sumagot, Papunta na, inay, maga 20 minuto. Natapos ang kape. Itinatapon ang tasa sa basurahan, tumayo, lumakat sa kahabaan ng baybay dagat ng may mahinahong hakbang. Sinasalangsang ang hangin ng gabi, tinitingnan ang dagat at ang mataong paligid niya, nabubuhay ang buhay. Karaniwang, simpleng buhay kung saan iginagalang ni Marina ang kanyang sarili at hindi pinapayagan ang iba na hindi gawin iyon. Ngunit tungkol kay Andres,
Sa totoo lang, wala siyang pakialam. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang pagpili, ang kanyang bunga. Pinili naman niya ang sarili, kalayaan, dignidad, paggalang sa sarili at hindi niya ipagpapalit ito kaninuman. Naglakad si Marina sa kahabaan ng baybay dagat, ngumingiti sa pag-apaunang araw, at naramdamang tunay na masaya sa unang pagkakataon sa maraming taon.